Hepatology Society of the Philippines. And, nagkaroon po ako ng pagkakataon para ma-meet si Mayor Lani siguro a few years ago dahil nga po yung boss ko ay malapit na kaibigan ng pamilya nila, si Dr. Soliano. And ang masasabi ko po ay palad ng mga taga-Taguig, bagamat ako ay hindi po taga-Taguig dahil ang mayor niyo po ay passionate and very driven sa pagsiservisyo po sa inyong lahat. So, yun lang po. So, taon-taon po tayo po ay nagsiselebrate ng World Hepatitis Day. At maybe this is para po sa viral hepatitis, particularly viral hepatitis B. And nagpapasalamat po ang HSP sa pagbibigay po ng pagkakataon para po maibahagi namin sa inyo ang aming kaalaman tungkol sa hepatitis. So ako po ay magsisimula na. Mamaya po ay susundan ako ng kasamahan ko po also from HSP, si Dr. Adraneda. At ang talk na ito ay pinangagatang abakada ng HEPA. Mamaya ho, maiintindihan ninyo bakit abakada ng HEPA. So, yung susunod po ng slide ay actually po nabanggit na to kanina ni Honorable Marcelino, no? Next slide, sir. So, ang hepatitis po ay nagmula sa Greek term na heparitis. So, nabanggit ni Councilor kanina, yung hepar, it means atay or liver. At itis po, ito po ay dinudugtong sa dulot ng mga salita kung meron pong pamamaga ng particular organ na yon. So in this case, ang hepatitis po, ang ibig sabihin ay pamamaga ng atay. Next slide po. So, ito po ay mga datos lang po na kaunti, no? So, sa buong mundo, around 350 million people are diagnosed or infected with hepatitis B. Dito po sa Pilipinas, ang datos ho ay nagsasabi na isa sa bawat 10 Pilipino ay infected with hepatitis B. At also dito po sa Pilipinas, tayo po ay pangatlo sa mga bansa sa Southeast Asia na pinakamataas po ang rates ng hepatitis B. At ito po ang pinaka-common na risk factor para sa liver cancer. Okay, sumunod na lang po yung alcohol, yung fatty liver, hepatitis C. At ang liver cancer po ay actually ang pinaka-apat na pinaka-common na sanhi ng cancer sa Pilipinas. Next slide po. So, pag sinabi pong hepatitis, it doesn't pertain to virus lang po, no? So, balikan po natin yung definition ng hepatitis, pamamaga ng atay. Meron din pong ibang dahilan or sanhi ang pamamaga ng atay bukod sa viral hepatitis. Nandyan po ang pag-inom ng labis-labis na alak. Nasa na shout out kay Councilor kanina. And then bukod po doon, meron pong mga gamot na maaaring makakos or maging sanhi ng pamamaga ng atay. So karaniwan po dyan is yung mga mga ibang mga chemotherapy or yung mga gamot na tinitake na may mga autoimmune diseases. No, ito pong fatty liver. Siguro po marami na sa inyo nakikita ko pa lang po base sa laki ng mga tiyan at pangangatawan na maaaring magkaroon ng fatty liver, no? At panghuli, hindi po ito masyadong pangkaraniwan, but yung mga autoimmune diseases like autoimmune hepatitis can also cause pamamaga ng atay. Next slide po. So ito po yung dahilan kung bakit abakada po yung title ng ating talk. Because ang hepatitis po ay ito po ay dahil sa several viruses at ang pangalan po nila ay abakada, ABC, D, and E. Marahil ho ang alam mo natin ay yung ABC, pero hanggang E ho yan, D and E, hindi lang natin daw masyadong tinetest yung hepatitis D and E. Ang pagkakaiba po niyan from the other is one, ito po ba ay acute lamang or nagiging pangmatagalan or chronic? Another difference po is yung route of infection. Paano mo nahahawa, no? In particular, hepatitis A, I would just like to highlight this point po. Nakukuha po yan sa madumi or hindi po maayos yung pag-prepare ng food, no? Hepatitis A, kung ikukumpara ho sa B at C, hindi ho siya nagiging pangmatagalan or chronic.
At kusa ho yan gumagaling kahit wala hong gamutan. Meanwhile, yung B and C ho, mamaya ko i-discuss ko, but ito po ay para ho sa amin ay mas may importansya or kabigatan because ito po yung mga viruses na nagiging pangmatagalan or chronic. Okay, bakit importante yan? Kasi kung nagiging chronic po, yan po yung magiging risk para ho magkaroon ng mga komplikasyon katulad ng liver cirrhosis at cancer. Okay? Next slide po. Okay, so ang highlight po kasi nitong lecture na to is mainly on hepatitis B, no? So ang hepatitis B po, ito po ay maaaring matagpuan sa mga body fluids katulad po ng semilia at vaginal fluids, no? Yung incubation period po, ang ibig kong sabihin yan is 16 weeks or roughly 4 months. So, na from the time of infection, mula po nung nakuha niyo yung infection to the time na magmamanifest kayo with symptoms. So, around 4 months. So, ibig sabihin kung halimbawa kayo yung nakipagtalik sa isang taong infected with hepatitis B, hindi mo siya agad-agad madidetect. Okay? And then, kapag po ang hepatitis B ay na-acquire or nakuha nung sanggol pa lang, kaya po nandito po sa audience natin yung mga buntis kasi yan po ay special population dahil yan po ang pinaka-common route of infection in the Philippines. Yung napapasok po from mommy to baby pag pinapanganak. So, bakit? Kasi kapag nakuha yung infeksyon na baby pa lang or pagkapanganak, mas mataas muna ang tsansa na maging pangmatagalan or chronic infection ng hepatitis B versus kung ito po ay nakuha ng matanda na ho ang pasyente. So, you would see that yung pag baby pa lang siya nakuha, more than 90% po ang risk na maging pangmatagalan or as sa adults po, 6% lang ho, mas maliit ho ang porsyento na magiging pangmatagalan siya. Next slide po. So, ang hepatitis C, on the other hand, maaari din ho siyang makuha from body fluids, no? So, pakikipagtalik sa isang pasyente or sa isang tao na infected with the virus. But as well as ang isa po pong importanteng route of infection would be through injection of drugs. So, kapag yung paano magtataka kayo, bakit? Kasi yung needle sharing mo or kung hindi po gumagamit ng mga sterilized na mga pang-inject, no? And meanwhile, this one po, ang incubation period, again, incubation means from the time of infection to the time that the patient manifests with symptoms would be 7 to 9 weeks. At majority of these patients na may hepatitis C, nagiging pangmatagalan din po in about 80 to 90% of the patients. Next slide po. So, paano nga ba nakukuha yung hepatitis B? So, nabanggit ko po kanina na dito po sa Pilipinas, ang pinaka-common po would be from mommy to baby pag pinapanganak. Okay, I would just like to clarify, hindi po ibig sabihin na namamana itong infection na to. Ang pamamaraan po ng pagkuha ng infection is when kasi po yung virus po, nasa blood ni mommy. So pag ang baby pinapanganak, sometimes the baby ingests blood, di po ba? So in that way, pwede mong mahawaan si baby. So hindi po siya namamana. Kasi marami yung akong mga pasyente na akala nila namamana. The reason why is because it usually runs in the families. Kasi nga po nababasa from mommy to baby. As compared to the West. So West to sa Amerika, ganyan, mas common po na nakukuha ang infection from horizontal transmission, ibig sabihin ho, pag nakikipagtalik, etc. Yung less common po would be yung injection drug use, IV drug use. At ngayon po sa mga panahon ngayon na ang mga blood products ay nasusuri mabuti for the virus, hindi na po masyadong common ang paghawa through blood transfusion. No? Next slide po. So, mas madalas ho sa hindi, wala hong symptoms ang isang tao na i-infect with hepatitis B. So, marami po akong mga pasyente, they come to me
with a positive result of hepatitis B at nagtataka sila, Doktora, paano ko po yan nakuha? Wala naman po akong nararamdaman. And ito po yung dahilan doon because mas madalas hindi, karamihan ho sa mga pasyente na infected ay wala hong sintomas. Kung meron man po silang sintomas, they may present with ito pong tinatawag namin kadalasan na flu-like symptoms. So para po sintomas ng may trangkaso. They feel feverish, masakit yung katawan nila, naglalata sila. Or patients may also present with para silang laging pagod. You know, natutunan ko sa boss ko sa Singapore, sabi niya, di ba ang alam natin, the eyes are the window to the soul. Ang sabi ng boss ko doon, the liver is the window to the soul. Kasi nga yung mga patients na may liver problems or liver diseases, they usually have parang laging pagod, ganyan sila, matamlay sila. And also, patients may present with walang gana kumain, loss of appetite, masakit ang tiyan, or they may also have diarrhea or loose stools, especially this is more common among patients with hepatitis A. Okay? Next slide po. So, yung kanina pong sinabi ko, mga sintomas po yun po yung nararamdaman ng pasyente. In contrast with signs, signs means kung ano po yung mapapansin ng katabi mo sa'yo. So, yung nakikita ng ibang tao, kung naninilaw ka ba, naninilaw yung mata mo, or pwedeng yung ihi, kulay tsaa, o yung tinatawag namin tea-colored urine. Tatanungin ko minsan sa pasyente, para po bang C2 yung ihi ninyo. Okay? Next slide po. So, okay. Sa Pilipinas po, since hepatitis B is very common, it means yun po yung tinatawag namin endemic yung virus sa Pilipinas. So ideally po, lahat ng Pilipino must be screened for hepatitis B. Unfortunately, wala ho tayong yung tawag to wide scale na screening test, except that's why I told you earlier, you're very lucky here because they do testing all the time, right? So kung halimbawa kung wala hong wide-scale screening across a country, for example, meron akong particular na group of patients na at risk, no, na magkaroon ng hepatitis B. At sino-sino po sila? Ito po yung mga baby na pinapanganak ng mommy na infected with hepatitis B. Yung mga inampon from a country with it, this doesn't apply to us kasi nga tayo endemic for hepatitis B. Those who have received blood products, especially bago 1992 kasi before 1992, hindi pa po masyadong masigasig yung pag-screen sa mga blood products. Yung mga nagdadialysis, yung mga nagtatrabaho sa mga ospital, yung mga partners na infected with hepatitis B at yung mga STD, at those na known to do IV drug use, and those with, yung mga promiscuous, maraming jowa, maraming sexual partners. So, these are the people na dapat ho ay undergo ng screening for hepatitis B because they have a high risk of contracting the infection. Next slide po. So, sa hepatitis C, almost the same. Plus, ano ba dyan? Yung mga nag-i-inhale ng cocaine. I have no idea, but probably because kapag nag-i-inhale ka, nadadamage yung nasal lining and then pwedeng magkaroon ng dugo at mapasa sa ibang tao. Yung mga nakakulong or may history ng pagkakakulong